Magandang hapon po. Welcome sa Faith Factor, sharing of ideas and conversations ignited by the Faith Factor. Makakasama po natin ngayong hapon ang Director of Commission on Social Communication and Parochial Vicar ng St. John the Baptist Taytay, Diocese of Antipolo. Para po sa inyong mga katanungan o reaksyon, maaari po ninyo itong ipadala sa comment section. Narito po ang ating speaker sa topic na ang mga gampanin ng mga dambana sa makabagong ebanghelisasyon. Please welcome Father Francis Edward Baasis. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat, mga nanonood po dito sa ating Faith Factor, dito sa TV Maria. Umpisan po muna natin ang ating talakayan sa pamamagitan ng isang panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, nagpupulit, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakaloob mo ng mga lugar, mga dambana upang ating maging tagpuan. Tagpuan ng mga panalangin namin para sa iyo. Tagpuan ng aming mga karanasan sa iyo. Tagpuan ng lahat ng mga naging gabay namin sa paglalakbay sa buhay na ito. Nawa po, Panginoon, sa pagpapatuloy namin ng talakayan nito tungkol sa mga dambana, mas lalong lumalim ang aming pagmamahal sa iyo at pagkakakilala sa pagmamahal mo sa amin. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, na bubuhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Muli po, magandang hapon po sa inyo, sa lahat ng mga nanonood po dito sa TV Maria. No, nakaraang unang Miyerkules ng ating Faith Factor, ako po ang inyong nakasama sa pagninilay tungkol sa mga dambana ayon sa banal na kasulatan. Dito nga natutunan natin na ang dambana ay tagpuan ng Diyos at tagpuan ng tao, kung saan ang tao at ang Diyos, nararamdaman natin ang kanyang presensya. Nakakasama natin siya. Nakakapagdasal tayo ng ating lahat ng mga gustong ipanalangin sa ating Diyos. At doon nga, na pag-usapan natin that all Christians are invited to become part of the great pilgrimage that Christ, the Church, and mankind have made and must continue to make in history. Yung tagpuan na nangyari nung ang Diyos naman ang nagkatawang tao at nakipamuhay sa atin ay kailangang magpatuloy, magpahanggang ngayon. The shrine, which is the goal of the pilgrimage, is to become the tent of meeting, as the Bible calls the tabernacle of the covenant. At shrines, ayon sa canon law 1, 2, 3, 4, the means of salvation are to provide more abundantly to the faithful. The word of God is to be carefully proclaimed. Liturgical life is to be appropriately fostered, especially through the celebration of the Eucharist and penance. And approved forms of popular devotions are to be cultivated. So ito yung mga mahalagang aspects din ng shrine. Word of God, the liturgy, and the promotion of the devotion. Mamaya, mas lalalim pa yung ating pagkakaintindi dito sa pag-uusapan natin sa topic ngayong araw na ito. Doon nga, nung aking ding unang talk, sinabi ko sa inyo, a shrine is first of all a place of memory. Alaala. The memory of God's powerful activity in history, which is the origin of the people of the covenant and the faith of each believer. Kaya natin siya binabalik-balikan, yung lugar na yon, kasi meron niya tayong alaala. Alaala natin ang karanasan sa Diyos. Alaala natin kung paano kumilos ang Diyos. Alaala ng ating pakikipagtipan sa Diyos, pangangako natin sa Diyos. Kaya ang mga dambana, binabalik-balikan. Ang mga dambana, patuloy na pinupuntahan. Ang mga dambana, lagi nating kasama yan sa ating paglalakbay sa buhay na ito. Na parang ito nga ay isinasalarawan din na sa paglalakbay natin sa buhay na ito, kung paanong nagpipilgrimage tayo sa mga dambana, ganun din naman. Parang yung mga dambana na yon, makakatagpo natin ng Diyos. Ibig sabihin, pagkatapos din ng paglalakbay natin sa buhay na ito,
no? Makakasama natin ng Diyos, makakatagpo natin ng Diyos. At yun ay hindi na lamang katulad ng sa mga dambana na muuwi pa tayo dahil talagang iyon na yung ating uuwian. Iyon na yung ating magiging tahanan kasama ang Diyos. No? Pag-usapan natin, no, in the biblical tradition, the shrine is not merely a work of human hands. So, hindi lang to gawa-gawa ng mga tao, hindi lang siya simbolismo, kung hindi ito talaga ay witness to God's initiative sa pagkilos ng Diyos na pinapakilala niya ang kanyang sarili sa mga tao at gumagawa, no, ng covenant, ng tipan upang maligtas ang bawat isa sa atin. At ngayon naman, no, magiging topic natin ngayon ay ang mga roles ng mga shrines in view of the new evangelization, ng mga gampanin ng mga dambana. Nang nakaraang episode, no, kasama natin si Father Nante, tinalakay niya yung mga dambana dito sa Pilipinas na napakarami pala talagang dambana dito sa ating bansa. Ibig sabihin, marami tayong mapupuntahan, maraming lugar upang maalala natin ang Diyos, maraming lugar upang makatagpo natin ang Diyos, at maraming ring lugar sa ating bansa upang makatagpo natin ang isa't isa, upang sama-sama tayo makapagpulit magpasalamat sa Diyos at magawa ang mga atas na gawain niya para sa atin, lalong-lalo na ang pagmamahal sa ating kapwa. Para sa episode natin ngayon, no, sasamahan ako ng isang libro ng aking isang kaibigan, no, nakasama ko to sa seminaryo, no, si Brother Kendrick Ivan Panganiban. No, meron siyang libro na The Role of Shrines in View of the New Evangelization. No, sa libro na ito, napakaganda kasi tinalakay dito yung mga aspeto, no, ng mga dambana na kinuha din, no, ni Brother Ivan doon sa theology ni Pope Francis at inilagay niya, no, sa Philippine context. Kaya maganda, no, na nung una na pag-usapan natin tungkol sa Biblia, tungkol sa theology ng mga shrines. Sumunod na pag-usapan natin yung mga dambana sa Pilipinas. Ngayon, ang tanong, ano yung gagawin ng mga dambana dito sa Pilipinas? Ano nga ba yung dapat nilang isabuhay? Ano yung dapat nilang nating makita sa kanila? No? Hindi pa pwede kasi na ang isang simbahan, basta na lang ideklara na isang dambana, dapat meron sinusunod. Dapat meron silang ginagawa upang talagang ang lugar na yon ay kilalanin bilang dambana. Kadalasan kasi napapabayaan yung mga dambana, no, ng iba't ibang mga pangyayari kasi nakakalimutan yung kanilang gampanin. Kaya isa rin itong paalala, no, sa bawat dambana na meron tayong mga gampanin, meron tayong mga dapat gawin, lalo na nasa panahon tayo ng makabagong henerasyon. No? Maraming challenges sa atin din ngayon. Ang ating Santo Papa si Pope Francis, no, marami siyang mga documents na nilalabas din ngayon upang ang mga dambana ay tunay ngang maging dambana. No? Pag-usapan natin ngayon yung aspects of shrines in the new evangelization. No? Ayon dito sa libro ni Brother Kendrick Ivan Panganiban, no, meron daw 7 aspects of shrines in the new evangelization. Una, no, every shrine must be a center of worship. Tapos, every shrine must be a center of proclamation and witnessing. Gayon din naman, no, ito kilalang-kilala talaga, no, every shrine must be a center of devotion. Ganon din, center of catechesis, center of spiritual ecumenism, and center of charitable work, and center of culture. No, sa ating episode ngayon, no, i-discuss natin yan isa-isa. No. Unahin natin yung the shrine as center of worship. No. The shrine is a holy place where the proclamation of the Word of God, the celebration of the sacraments, in particular of reconciliation and Eucharist, from the first proclamation up to the celebration of the sacred mystery, it makes manifest the powerful action which God's mercy works in people's life. Ito ay galing, no, sa Sanctuarium in Ecclesia.
Ang nagsulat nito ay si Pope Francis, no? Ano yung sinasabi niya dito sa bilang center of worship? Kailangan ang mga dambana may kita sa kanila yung tinatawag natin na excellence in liturgy. Kailangan sumusunod talaga sila doon sa lahat ng liturgical norms. Mula doon sa pananamit ng pari, hanggang doon sa mga gamit sa loob ng misa, hanggang doon sa mga ginagawa sa loob ng misa, lalong-lalo na yung active participation ng mga tao. Hindi pa pwede, no, na basta makapagmisa na lang. Hindi. No, ang mahalaga dito, talagang maramdaman, no, ng mga tao yung liturhiya. Makita yung bawat symbols, yung bawat ginagawa ng pari, mula sa kanyang kasuotan, sa kanyang pagkilos sa loob ng misa, sa ginagawa niya sa loob ng misa, dapat siya rin ay maingat. No? Hindi na lang kung ano lang yung gusto ng pari, yun yung gagawin. Hindi. No? Kailangan sumunod siya sa mga liturgical norms. At kagandahan din dito, no, sa excellence sa liturgy, dapat buong simbahan maganda. Dapat yung simbahan maayos. Pati yung mga naglilingkod din doon sa dambana, dapat maayos din. No? Lagi nga sinasabi sa amin ni Father Nantenhon, no? Sabi niya, ngayong magiging international shrine na ang katedral, dapat pati ang mga servers mag-level up din, pang-international. No, hindi ito pagpapakita, 'di ba, ng parang panlabas lamang. Kung hindi nagiging hamon din ito sa mga tagapaglingkod sa simbahan, lalong-lalo na sa mga pari, na iangat ang kanilang kalidad, no, sa pagmimisa at sa pagsasagawa ng mga gawain sa pagsamba. No? Hindi pa pwedeng ang mga lektor dito basta magbasa na lang nang hindi nagpa-practice. Ganun din yung mga sakristan. Hindi pa pwede yung mga lay minister dito, no? Magusot-gusot yung damit, no? Kailangan maayos. Kasi nga, tandaan natin, ang dambana, mararamdaman mo ang Diyos. Sa tingin mo ba kapag nakakita ka ng isang naglilingkod sa dambana tapos hindi handa, makikita mo ba doon ang Diyos? Mararamdaman mo ba doon ang Diyos? No? Baka nga sakit nun sa mata, mainis ka, no? Meron tayong tinatawag na the way of beauty, no, sa ating simbahan. Kailangan makita iyon kasi kung our God is God of order, dapat tayo din, no, ng mga naglilingkod sa simbahan, kasama yung pari at lahat ng mga naglilingkod doon sa dambana. At doon din sa mga dambana, dapat nabibigyan ng priorities yung sacrament of the Holy Eucharist at yung reconciliation. No, doon sa simbahan na yon, dapat maraming misa. No? Hindi pa pwedeng isang misa lang sa isang araw, o kaya kung kailan ang gusto ng pari magmisa. Hindi. Excuse me. Dapat, no, merong regular na schedule ng misa. Kasi nga, ang dami nga mga taong pumupunta doon. No, hindi naman pumupunta din ng mga tao sa mga dambana para lang magpa-picture. O kaya para lang tumambay dahil gusto nila. No? Ang mahalaga doon sa mga tao, makasamba. At paano sila makakasamba? Kailangan may regular na oras ng misa. Gayun din naman, meron din dapat regular confession. No? Kung ang dambana na yan ay dinarayo, maraming mga taong nagpupunta dyan. Nandoon din yung mga tao na nagnanais na mapatawad sila sa kanilang kasalanan, na mapagaang ang kanilang mga dinadala sa buhay. Kaya kailangan ng Sacrament of Reconciliation. Doon din sa mga dambana na ito, merong regular na pangungumpisal. No, katulad ng sinabi natin, 'di ba, nung sa first episode, no, pag pumupunta ang mga tao sa dambana, dapat makaramdam sila ng pagpapatawad ng Diyos. Kaya dapat meron ding regular confession. No, kaya yan, the shrine as a center of worship. No, kaya kailangan ganun ang mga dambana. Nakikita iyon sa mga dambana, na isasagawa ito ng mga dambana. Ikalawa, no, the shrine as a center of proclamation. No, ano yung kahulugan nito? Shrine as center of
proclamation. Ayon ulit kay Pope Francis, no, katulad lang sinabi natin kanina, pero i-highlight natin dito ay yung first proclamation up to the celebration of the sacred mysteries, it makes manifest the powerful action which God's mercy works in people's lives. Dapat talagang maramdaman doon, no, ng mga tao yung salita ng Diyos na ibinabahagi, no, sa papaanong paraan, no. Dapat doon sa mga lugar na iyan ay mayroong mga formation, no, about sa Christian discipleship. Dapat may constant formation doon sa mga tao na nagpupunta doon. Halimbawa, sa BEC, sa mga sa family in life, sa mga kabataan, nabibigyan sila ng paghubog para yung kanilang buhay sa paglilingkod, hindi lamang doon sa loob ng dambana, kundi sa pang-araw-araw nilang pamumuhay, ay nasasalamin ng kanilang pagiging bahagi noong dambana na iyon. Na ang pagiging dambana ay hindi lamang nananatili din doon sa lugar na yun, hindi lamang doon sila mabait, hindi lamang doon sila nakikitang maayos, kung hindi nakikita din ito sa araw-araw nilang pamumuhay. Ibig sabihin, nararamdaman at nakikita din ito. No? Ito itatawag natin witnessing. No? Na ikaw bilang naglilingkod sa dambana, no? Nakikita talaga sa iyong buhay ang nangyayari doon sa dambana. Dapat din regular din yung mga preaching activities dito. No? Yung pagpapaliwanag ng salita ng Diyos. Yung iba't ibang mga paraan, no, ng formation para sa mga tao, para mas magkaroon sila ng malalim na pangunawa sa mabuting balita. Gayon din naman, no, magkakaroon din dapat dito ng promotion sa social communications, no? Yung evangelization, hindi lamang din doon sa lugar na yon, kundi lalo na rin sa social media. No? Ang galing, no? It goes beyond, no, the borders of that shrine. No? Kasi nga pumupunta din doon, even sa digital world. No? Parte ito ng Shrine Center Proclamation. Dapat yung mga members dito ng social communication and mass media ministry, nakikita din sa kanila yung kanilang pagpupursige na maipaliwanag, maibahagi ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa social media. No, katulad nga sa Antipolo din, no, doon talagang sa dambana, sa International Shrine, no, nagkaroon doon talaga ng lugar ang Social Communications Ministry para maisagawa ito, maisakatuparan yung aspeto na ito ng dambana. At talagang pinaganda, inayos yung mga gamit upang mas makita ng mga tao na nasa sa social media yung pagiging itong center of proclamation. Ikatlo, no, the shrine as a center of devotion. No, mula sa Sanctuarium in Ecclesia number 1, popular piety, which is a true expression of the spontaneous missionary activity of the people of God, finds in the shrine a privileged place to express the fine tradition of prayer, devotion, and trust in God's mercy inculturated in the life of every people. No? Katulad nga ng sinasabi natin, no, nung nakaraan pang episode, no, pumupunta rin doon ang mga tao upang magdebosyon, upang ipahayag yung pagmamahal nila sa kung ano man yung nandoon sa lugar na yon, no, na santo o imahe ng ating mahal na ina o larawan ng ating Panginoong Hesukristo. Dahil doon sa mga lugar na yon, no, yun nga, tinatawag nating mayroong popular piety, no, mga pagdedebosyon, mga veneration ito, no, sa mga saints, veneration doon sa mga lugar, no, doon sa patroness ng mga lugar na iyon. Ganun din naman, no, ang lugar na ito sa center of devotion, meron ding mga tinatawag natin mga konfradiya, may mga ministries na kung saan nangangalaga at nangangalap ng pagdedebosyon doon sa patron nila, no? Sila yung mga nag-iikot-ikot nito sa iba't ibang mga lugar at pinapakilala talaga ang pagdedebosyon na ito, no, doon sa imahe na yon, no? Maibahagi ko lang, no,
sa Antipolo din, no? Lagi na lang Antipolo yung binabahagi ko, no? Kasi taga doon po ako, no? Kaya doon din, no, sa Antipolo, no, nakakatuwa, no, nung nagsisimula ang dambana, napapansin ko rin, umiikot lamang si Mama Mary, no, una sa diocese, tapos lumawak doon sa buong, sa iba't ibang, sa mga katabing diocese na din, hanggang lumawak siya sa buong Pilipinas, no, nakakarating na siya sa Visayas, no, at sa iba't ibang lugar. At hanggang ngayon, no, lumalaki doon dahil nga naging international shrine din siya. Mas lumawak palalo yung pagpapahayag, no, ng pagpapalawak, no, ng debosyon sa mahal na ina. Umaabot na siya sa US, umaabot na siya sa Europe, no, sa iba't ibang mga lugar na sa mundo. Kaya nakakatuwa, no, na ibig sabihin sa tulong, no, ng pagpapakilala sa debosyon na yon sa mahal na ina, yung dambana bilang isang lugar, no, ay hindi lamang na kukulong doon sa lugar na iyon. Bagkus mas lalo pa siyang lumalawak, mas naipapakilala pa yung pagdedebosyon sa ibang tao sa mas malayong mga lugar upang maramdaman din nila yung nararamdaman ng mga tao kapag sila ay nasa dambana. At the same time, mahihikayat mo rin yung mga tao na yon, no? Ngayon, naramdaman ninyo kung ano yung nararamdaman ng mga pumupunta sa Antipolo, mahihikayat mo rin sila, ay, ako din, gusto ko rin makapunta rin diyan sa dambana na iyan. Pupunta din ako sa Antipolo. Pupunta rin ako diyan sa Quiapo. Pupunta rin ako diyan sa dambana na iyan. Kaya, ganun ang nangyayari kapag, no, na ipapalaganap yung debosyon. Kaya dapat meron din mga devotional programs and facilities din ang ating mga dambana, no? Doon sa loob ng mga dambana, may mga chapels din dapat, may mga lugar din, may mga prayer room din na kung saan mas mapapalalim ng mga tao yung pagdedebosyon sa patron na nasa dambana na iyon. Pangapat, no, the shrine as a center of catechesis. No, the shrine is also greatly contributes to the catechetical commitment of the Christian community. Indeed, transmitting the message that gave rise its foundation in harmony with the times, it enriches the lives of believers, offering them justification for a more mature and informed commitment to faith. No? Kailangan doon sa mga dambana, no, merong mga nagpapaliwanag, no, nung kanilang mga nakikita ng mga symbols, kasi kadalasan tanggapin natin yung realidad, no, maraming mga tao talagang pupunta doon sa dambana kasi nga ayan, daming pumupunta din doon, no. Kaya kailangan yung mga katulad ng mga ganong mga tao, kailangan nating mapaliwanagan, kailangan natin silang mabigyan, no, ng instructions, ng catechesis tungkol doon sa mga iyon, no. Katulad din, no, ng ginagawa sa aming dambana doon sa Antipolo, meron kami doong tinatawag na grupo na Pacem, no. Latin term po ito ng peace, no. Yung Pacem, ito yung mga kabataan din na kumikilos kung saan sila yung nagpapaliwanag, no, ng kanilang mga nakikita ng mga pilgrims doon sa dambana. In-explain nila yung history ng church, in-explain nila yung kung paano to naging dambana, in-explain nila yung paano dumating doon ng mahal na ina, at sinasagot nila yung mga iba't ibang mga tanong ng mga dumarayo doon sa dambana. Kailangan natin ito, no, para yung mga tao, pag pumupunta sa dambana, hindi lang din sila nakakapanalangin, hindi lang din sila nakakapagnilay, kundi natututo din sila, no, ng mga katuroan sa ating simbahan at ng kasaysayan ng lugar na iyon, ng pagdedebosyon din sa lugar na iyon. Kaya kailangan shrine din ay center of catechesis, no, at dapat dito din, no, nagkakaroon ng mga major ecclesial events na kung saan nagagather yung mga tao upang matuto din at mas lumalim ang kanilang pananampalataya at talagang magkaroon sila, no, ng marami pang mga kaalaman, no, tungkol sa ating mga pinaniniwalaan at pagdedebosyon, lalo na doon sa patron o patrona na nasa dambana na iyon.
No, sumunod, no, the shrine as a center of spiritual ecumenism. No? Pag sinabi nating ecumenism, ito yung ating pakikipagkapatiran sa mga kapatid nating Kristiyano na hindi naman miyembro rin ng Roman Catholic Church. No? Ibig sabihin, mga Kristiyano pa rin na naniniwala kay Jesus, pero merong ibang paraan ng pagsasagawa ng kanilang pananampalataya. No? The shrine as a place of proclamation of the word, of the call to conversion, and of the charitable works is to a certain extent a spiritual benefit shared with our brothers and sisters not in full communion with the Catholic Church, in accord with the norms of the Ecumenical Directory. No? Katulad din doon sa amin, no, sa Antipolo, nagkakaroon doon, no, once a year ng ecumenical gathering kung saan, no, iba't ibang mga religious sect leaders ay nagtitipon-tipon upang magdasal magkakasama, magnilay magkakasama, at magbahaginan, no, ng kanilang mga paraan ng pagpapahayag ng kanilang pananampalataya. Nang sa gayon, no, nahihikayat din natin sila na magpunta doon sa dambana upang kanila ding maranasan, kahit na they're not in full communion with the Catholic Church, maranasan din nila sa lugar na iyon ang pakikipagtagpo natin sa Diyos. No, kaya isa ng ganda ng event na ito, no, ecumenism, no, na talagang yung mga iba't ibang mga namumuno sa iba't ibang mga sekta ay nagpupunta sa dambana, no. Sana isasagawa din ito, no, ng maraming mga dambana, no, hindi natin sila inaaway, hindi natin sila dinidebate lang, kundi nahihikayat din natin sila na pumunta sa dambana at doon sama-samang magnilay at manalangin. No? Shrine then is as a center of charitable work. No? Ito yung isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng dambana. The shrine is a holy place where the witness of charity express the Church's great commitment to evangelization. All, in the shrine, the doors are wide open to the sick, the disabled, and above all to the poor, the marginalized, refugees, and migrants. Dapat ang dambana laging bukas sa mga taong nangangailangan. Kami po, no, meron kaming podcast every Saturday, 8 p.m. no, sa Faith Watch. No, ito yung tinatawag na Pueblo Amante de Maria. No, under po ito ng CBCP Media Office, kung saan, no, nag-interview kami ng iba't ibang mga pari, mga rektor sa iba't ibang mga dambana dito sa Pilipinas, no, mga Marian shrines sa ating bansa. At doon, isa sa mga nagiging tanong namin sa kanila ay yung kanilang charitable work. No? Paano nga ba sila nagkakaroon ng mga charitable work? Nakakatawa kasi maraming mga dambana nagpo-promote talaga ng mga livelihood program. No, nagbibigay talaga, no, ng mga scholarship programs. Nagiging parang ospital na din yung iba dahil doon yung mga may sakit dinadala at nagdadala din doon ng mga doktor at nagpapakain, no, at talagang pinaparamdam sa mga tao na talagang nandoon ang Diyos, no, kasama nila ang Diyos, no. Sabi ko nga sa mga katekista kaninang umaga, no? Kaninang umaga nagkaroon ako ng recollection sa mga katekista doon sa vicariate namin ng St. John the Baptist sa Diocese of Antipolo. Sabi ko nga sa kanila, no, kapag nagtuturo tayo pero gutom yung mga tao, baliwala. No? Kung nagtuturo tayo tapos may ibang pangangailangan yung mga tao na humahad lang, no, para makapag-aral sila, baliwala yung mga sinasabi natin. No? Minsan, kailangan din talagang matugunan muna yung pangangailangan ng mga tao para maipaliwanag natin kung ano yung dapat nating maipaliwanag at maituro yung mga dapat nating maituro. Hindi ba si Jesus, di ba? Ganon din yung ginawa. No? Ganon din yung ginagawa ni Jesus. Bago siya mangaral, bago niya sabihin, ito yung paghahari ng Diyos, ito yung paghahari ng Diyos, anong ginawa ni Jesus? Nagpapakain. No? Di ba?
Bago niya i-convert ang isang makasalanan, pumupunta siya sa bahay ng makasalanan para makikain. No, doon sa Sermon on the Mount, no, pinakain niya muna lahat ng mga nandoon bago niya binigay yung kanyang mahabang sermon. No, at nagpakain nga rin si Jesus, di ba? Bago niya ialay ang kanyang buhay sa krus para maintindihan lamang ng mga alagad yung gagawin niyang pag-aalay. No? Kaya mahalaga yung pagpapakain. Mahalaga din yung pagtulong sa mga may sakit. Di ba? Ganon din si Jesus. Pinagaling niya rin yung mga may sakit. Binigay niya yung mga pangangailangan muna ng mga tao. Tsaka, pinakilala niya yung paghahari ng Diyos. Kasi nga, napakahirap talaga. Kung titignan lang talaga natin, no? Napakahirap talaga na magturo, magbigay ng mga paliwanag kung ang mga kalamnan, no, ng mga tao, gutom na gutom. Kung kanilang mga pag-isip na sa ibang mga bagay na higit na pangangailangan nila ng mga panahon na iyon. Kaya, dapat, ganun din ang mga dambana, para mas maramdaman nila ang Diyos sa kanilang buhay, no, magkakaroon dapat tayo ng mga charitable works. No? Sabi nga na sa amin ni Father Nante, no, kamakailan, nitong Sabado, nagkaroon ng operation, no, doon sa Antipolo Cathedral. Meron yung Hospital on Wheels, no, kung saan para din to sa preparation, no, for the international solemn declaration of the international shrine, no. Doon, no, may mga bingot na inoperahan, may mga luslos, ganyan, no. Nagkaroon ng surgery mismo doon sa Hospital on Wheels. At nakakatuwa dito kasi maalala ng mga tao na yon, no, kapag katapos silang maoperahan, gumaling, ang paglipas ng ilang mga araw, sasabihin ng mga tao, ay, gumaling ako dahil doon sa dambana. Diba? Napakaganda nun. No? Kasi pag pumupunta ngayon sila sa dambana, talagang puro pagpapasalamat sa Diyos ang mamumutawi sa kanilang mga bibig dahil talagang naramdaman nila ang Diyos, no, ng pagpapagaling sa mga panahon din na iyon. Kaya, kung ganun man, ibig sabihin, mas madali tayong makakapagbahagi sa kanila. Mas madali tayong makakapagturo sa kanila. Kasi nga, magaling na sila. Kasi nga, busog na sila. No? Ganun din, no? Laging sa dambana din sa Antipolo, meron dyan lagi Monday and Friday. Papakain ng mga iba't ibang mga tao. No? Lalo-lalo na yung mga nangangalakal nating mga kapatid. Upang sa kanilang pangangalakal, na makita din nila yung simbahan, tumutulong sa kanila hindi lang sa spiritual life nila, kundi pati doon sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. At ganyan din dapat ang dambana. Dahil ganyan lagi ang pinaparamdam ng Diyos. Sabi ko nga, noong first part natin, no, ng discussion about sa mga dambana, tinawag ang isang templo na kung itong templong ito, kung ang lugar na ito ay hindi tumutulong sa mga nangangailangan, no, it's a den of thieves, no, isang kuta ng mga magdanakaw, mga kuta ng mga madadamot. Kaya dapat ang mga dambana, upang talagang ito ay tunay na maging dambana, no, natatagpuan ng Diyos, nagkakaroon ng tagpuan ng Diyos at tao sa pamamagitan din ng ating pagkakawang gawa. Panghuli, the shrine as a center of culture. Shrines are often of cultural heritage significance in themselves. They synthesize numerous expressions of popular culture, historical and artistic monuments, particular linguistic and literary forms, or even musical compositions. In this perspective, shrines can often play an important role in the definition of the cultural identity of a nation. No? Yung pagkakakilanlan, no, ng lugar na iyon ay makikita din sa mga dambana. No? Kaya nga dapat doon sa mga shrine, meron tayong tinatawag ng mga museums. No? Na kung saan, pag pumupunta doon yung mga tao, nakakadaan din sila dun sa museum, nakikita din nila yung kasaysayan ng lugar na iyon. Heritage conservation, meron din dapat, at mga documentations ng heritage ng lugar na iyon. Para talagang makita, no, na
doon sa kasaysayan ng dambana na iyon, talagang naranasan natin ng Diyos. No? Sa iba't ibang mga paraan, iba't ibang mga pangyari, naging kasaysayan ng lugar din na iyon. Naging parte ang Diyos, naging parte yung patron nila, naging parte yung patrona nila, naging parte, kung ito man ay Marian Shrine, naging parte ang mahal na birhen sa lugar na iyon, sa kanilang kasaysayan. No? Parte ng kwento ng mga tao na naroroon ang dambana. Parte ng kasaysayan din ng dambana, doon ang kultura ng mga tao na naroroon. No? Kaya, ayan, no? Ngayon naman, meron din dito, ayon din kay Brother Kendrick Ivan, no, may mga special challenges, no, tayo sa mga shrines. No? Una, the study and the implementation of measures to promote the evangelizing role of shrines and the cultivation of popular piety. No? Kailangan ang bawat dambana din sa ngayon ay magkaroon ng mga pag-aaral at mga kailangan nilang gawin upang magkaroon, no, ng doon sa dambana na yon na pagpopromote talaga, no, ng salita ng Diyos, pagpapakilala at pagtuturo nito sa mga tao, at magkaroon talaga ng pagpapalalim pa ng mga debosyon. Gayon din naman, no, promotion ng mga organic ministry of shrines as powerhouses of the new evangelization. Ito yung mga grupo, no, mga ministries na kung saan sila talaga yung magpo-promote ng mga debosyon doon sa dambana na iyon. No, hindi lang sa kanilang lugar, kundi lalabas talaga sila ng kanilang lugar, lalabas sila ng kanilang diocese, lalabas sila sa kanilang mga comfort zones para maipakilala yung debosyon sa lugar na iyon. No? Pinakamabisa at pinakamaganda ang paraan, no, ng pagbabahagi, ng pagpapalaganap, no, ng mga debosyon ay nandoon sa karanasan ng mga tao. No? Witnessing, no, nakikita talaga doon sa kanilang buhay na sila nga ay anak ni Maria, sila nga talaga ay mga anak ng patron nila. Dahil nga, halimbawa, kami, no, sa St. John the Baptist sa Taytay, no, kung gagawin namin itong shrine, no, dapat makita din sa amin, no, yung kababaang loob ni St. John the Baptist, no, sa lahat ng kanyang, lahat din ng aming ginagawa, natutularan namin siya. Ganun din yung gagawin, no, ng mga ministries na ito sa kanilang paglabas sa kanilang lugar upang talagang maipalaganap yung pagdedebosyon sa kanilang patron. Ganun din naman, no, yung mga promotion of national and international meetings. No, ito yung ginagawa ngayon, no, ng ACSP, no, kung saan si Father Nante, yung president, no, nagpo-promote sila ng iba't ibang mga meetings upang talagang magpag-usapan kung ano yung mga dapat nilang gawin, no, pastorally doon sa kanilang mga dambana para mas ma-promote pa yung mga lugar din na ito. Also, no, the cultural and artistic enhancements of the shrines following the Via Pulchritudinis, no, is a particular mode of evangelization of the church. No? Ano itong Via Pulchritudinis? No? Way of beauty. No? Ito yung sinasabi nating way of beauty. Yung kailangan, no, doon sa mga dambana, napakaganda dapat nito. Maganda na mararamdaman ng mga tao yung kagandahan din ng Diyos. No? Yung pagpasok mo talaga doon sa dambana, no, makikita mo doon sa arts, makikita mo doon sa mga gamit, makikita mo doon sa mga pagkilos ng mga tao na nandoon, yung kagandahan. No? Yan yung hamon din, no, sa new evangelization, no, ng ating simbahan. Kaya ang daming mga hamon, maraming mga kailangang gawin, no, ang mga dambana sa ating bansa, sa ating lugar, upang talagang ma-promote at mas makilala pa ang ating mga patron, ang ating mga pagdedebosyon, no, sa kanila. No? At yun nga, no, papromote ko na rin po yung libro, no, pinapapromote po ni Brother Kendrick Ivan ang kanyang libro, no, ang Roles of Shrine, para mas maintindihan pa natin yung mga dambana dito sa ating bansa
ako rin po, no, kung tatanungin niyo ako saan ako mas natuto, no, ng tungkol sa mga dambana. Actually, hindi po talaga sa seminaryo ko na mas natuto eh. Nung binasa ko tong libro na ito ni Kuya Ivan, no, ni Brother Kendrick Ivan Panganiban, mas naintindihan ko yung mga dambana. Kaya available daw ito sa mga Galatian Communications Bookstore. Meron din daw yata ito sa Shopee at Lazada, no? Kaya bili na. Ayan, no. So, ayan po yung mga dambana, no? At inaanyayahan ko rin po kayo, no, sa January 26, 2024. Gaganapin po ang Solemn Declaration of the International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage. Ito po ang first international shrine of the Philippines and of the Southeast Asia and the first Marian International Shrine of Asia. Ito pong biyayang ito ng solemn declaration ng simbahan ng Antipolo bilang pandaigdigang dambana ay hindi lamang biyaya sa aming mga taga-Antipolo, hindi lamang ito biyaya sa aming diocese, hindi lamang ito biyaya sa mga deboto ng mahal na Birhen ng Antipolo, kundi ito ay biyaya sa ating buong bansa, no? Na kinikilala na ngayon mula sa ating bansa ang isang pandaigdigang dambana, no, mula sa bansang Pilipinas, no, as we celebrate, no, the 500 years of faith, no, na meron tayo, no, sa ating bansa. Nagkaroon din sa wakas tayo ng isang international shrine. Kaya biyaya ito para sa bawat Pilipino, biyaya ito para sa lahat ng mga naniniwala kay Kristo, biyaya ito para sa ating lahat ng mga anak ni Maria bilang Pueblo Amante de Maria. Kaya inanya naman kasi January 26, no? Simula po sa araw na ito ay Misa Novenario na, no, para sa Solemn Declaration. Ibig sabihin, 9 days na lang, no? Solemn Declaration na. Pwede po kayong umattend din doon, no, sa mga Misa Novenario ng para sa Solemn Declaration. Ito po ay tuwing 4 p.m. ay Holy Rosary, 5 ang banal na misa, at alas 6, no, magkakaroon ng mga prosesyon ng mga patron ng iba't ibang mga parokya sa aming diocese, no. Doon sa 9 days na to ng pagnanovena, mag-host ay mga vicariates, no, ng Antipolo. No, 9 din kasi yung vicariate namin. Kaya iba't ibang mga vicariato ang mag-head ng novena. Gayon din naman, no, sa darating na Sabado ay magkakaroon kami ng another charitable activity, no. Pupunta para sa paghahanda din sa Solemn Declaration, pupunta ang mga miyembro ng International Shrine Ministry sa Home for the Aged sa Diocese of Antipolo, no, doon sa Ampunan din sa Antipolo. Kaya kung kaya nyo pong suportahan ito ngayong darating na Sabado, pwede rin naman po. At sa ngayon din po, meron po tayong exhibit, no, ng mga replica images ng Birhen ng Antipolo. Ito po ay nasa Robinson's Mall, Antipolo. Kapag pupunta po kayo doon sa bagong building ng Robinson's Mall, makikita natin doon sa ground floor ang iba't ibang mga replika, no, ng imahe ng Birhen ng Antipolo. Pag-aari ito ng iba't ibang mga deboto na nagmamahal sa Birhen ng Antipolo mula sa iba't ibang mga lugar at panig sulok din ng daigdig. Yung mga dinala nila doon ang kanilang mga imahen para ipakita ang kanilang pakikiisa dito sa ating Solemn Declaration. Kaya kung may time din po kayo, pwede po kayong pumunta doon upang makita ninyo ang Marian exhibit na puro mga replika ng Birhen ng Antipolo. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Father. At mula po sa ating mga live viewers, meron pong isang nagpadala ng comment. Sabi po niya, salamat po sa malinaw na pagpapaliwanag. Hindi po pala basta-basta ang gampanin ng isang dambana. At meron din pong nagpadala, Father, ng mga tanong. Ang una pong tanong ay, posible po bang bawiin ang titulo bilang isang dambana kung hindi po nila nagagampanan ang tungkulin ito? Strictly speaking, opo, no. Strictly speaking, pwede talagang
mabawi ang titulo ng dambana sa isang lugar, no? Kunwari, may isang pambansang dambana, hindi niya napopromote talaga yung devotion, napapabayaan yung simbahan, pero pwedeng itong tanggalin, no, ng CBCP, no? Kung ito ay pambansang dambana, kung ito naman ay diocesan shrine, pero din itong bawiin ng kanilang obispo. Maraming salamat po, Father. Ang isa pa pong tanong ay, kasama po ba sa criteria sa pag-a-apply bilang isang dambana ang financial stability ng isang dambana? Kasi marami po pala siyang gampanin. Paano po kung kapos sa pondo? Totoo po yun, no? Requirement ang financial stability ng isang dambana. Hindi lamang ito dahil kailangan mayaman yung simbahan, kundi yung financial stability din kasi yung nagpapakita, ibig sabihin na maraming mga tumutulong sa dambana na iyon. Maraming mga deboto yung dambana na iyon na talagang hindi pinapabayaan yung dambana na iyon. Kaya requirement po talaga, no, doon mo masusukat din kasi yung dami ng deboto, dami ng mga gustong tumulong, no, sa pamamagitan ng kanilang finances. Ibig sabihin, kaya nilang gawin, kaya nilang magampanan din yung mga gampanin ng dambana na pagpopromote, charitable works, na dahil doon sa mga funds din na naipon nila mula doon sa pagtulong ng mga deboto. Salamat po, Father. At isa pa po, dun sa mga aspects of shrines, nabanggit po ninyo kanina, sabi po nyo, ay Center of Spiritual Ecumenism. Ito kaya po, Father, ay hindi nakapagbibigay ng pagkalito sa mga deboto kung minsan isang taon o 2 beses sa isang taon ay may makikitang ibang mga sekta ang nandun sa loob ng dambana? Doon, no, sa aspeto na iyon, hindi naman ito ginagawa na talagang masasabi natin magbimisa sila doon or gagawa ng isang celebration, no. Kaya nga sabi doon, no, in line with the ecumenical directory. Ibig sabihin, kung ano pa rin yung turo ng simbahan tungkol sa ekumenismo, yun pa rin yung gagawin doon sa dambana na iyon. No, ang nangyayari doon ay nakawitness ako nito, no, sama-sama lang silang nagdarasal. No, bagamat no, nagkaroon lang ng isang issue, no, kasi yung mga ibang sekta nag-iistola din sila o kaya nagkakaroon meron doon na babae na diakonesa, no, nakabihis na parang pari, no. Una, baka nga magdala ito ng kalituhan sa mga tao. Pero kung maipapaliwanag naman, no, doon sa mismong event na iyon, sa mismong panalangin na iyon, sa mismong pagsasama na iyon, ay hindi naman magkakaroon ng kalituhan. Kaya kailangan lamang ng matinding pagbibigay ng katesismo, pagpapaliwanag sa nagaganap na iyon para hindi magkaroon ng kalituhan yung mga tao. No? At hindi lamang ito doon sa pamamagitan ng mga prayer gatherings, no? Pati din yung relationship kasi with the other Christian denomination. Dapat nakikita din doon. Maraming salamat po. Meron naman po, Father, nagpadala ng kanilang pagbati sa inyo. Isa po mula kay Agrefina Oblepias. Maraming salamat po, Father Francis Edward Baasis. Si Tess Navales, sabi po niya, thank you po, Father. At meron pa pong isang tanong. Ang tanong po niya ay, isa raw po siyang tourism student. Nabanggit po ninyo kasi na Center of Catechesis. Ito po ba ay parang tour guide? Sakali po bang ako'y mag-a-apply bilang OJT? Pwede kaya po akong makapasa? Actually, no, yung mga doon sa amin sa Antipolo, yung PATCHEM, no, para sila talagang mga tour guide. Kung baga, pag pupunta doon yung mga tao, no, ipapaliwanag nila. No? Ang kaibahan lang doon sa tour guide, no, ang binibigay kasi lang ng mga tour guide, 'di ba, informations, no? Pero dito, doon kasi sa ginagawang catechesis, no, hindi lang information, kundi natutulungan mo rin yung tao na mas mapalalim yung devotion, mas mapalalim yung faith. Kaya parang mayroong dagdag, no? Bukod doon sa information, mayroong devotion,
merong faith. Kaya kung kaya mo sa tingin mo na gawin din iyon, pwede kang mag-serve. Hindi lang as an OJT student, siguro pwedeng gawin mo rin itong talagang service mo na sa simbahan. 'Di ba? Mas maganda siguro nung mapapaliwanag mo talaga yung isang kasaysayan, no, ng isang dambana. At the same time, no, nakakatulong ka din sa pagpapalalim ng debosyon at pananampalataya ng mga taong nagpupunta doon. Maraming salamat po, Father. At tayo po ay nasa dulo na ng ating programa. Kaya po, anyayahan po nating muli ang ating mga live viewers para sa susunod na Miyerkules sa ating Faith Factor. At ganun din po, hihingin po namin ang inyong pagbabasbas. Mga kapatid, no, sa susunod natin na Faith Factor, hindi na ako ulit ang magbibigay, no, ng panayam. No, ang magbibigay sa atin ng panayam ay mas expert, mas magaling, no, at talagang pinakapipitagan at iniidolo namin sa Diocese ng Antipolo. Walang iba kundi ang aming obispo, Bishop Roberto Santos. Bibigyan po niya tayo ng paliwanag tungkol sa Marian Shrines naman, no. Paano nga daw ba nagiging puntahan yung mga Marian Shrines? Bakit nga ba ang daming Marian Shrines din at ang lalapit ng puso din natin sa mahal na ina, no? Makakatulong po iyon sa atin, no, sa paghahanda din natin, no, para sa solemn declaration ng International Shrine of Our Lady of Peace and Good Voyage, at mas mapapalawak din nito ang ating pagkakakilala sa mga dambana, specifically mga dambana ng mahal na ina. At ngayon po, ibibigyan ko po kayo ng pagbabasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Yumuo kayo habang ginagawad ng pagbabasbas. Panginoon, nagpupuri at nagpapasalamat po kami sa iyo sa lahat ng mga pagpapala at biyayang pinagkakaloob niyo sa amin. Nawa ang lahat ng aming mga natutunan na hindi lamang manatili sa aming isipan, bagkus tumagos ito sa aming puso at makita sa aming paggawa sa pang-araw-araw naming pamumuhay. Nawa ang aming mga pagdedebosyon sa dambana ay hindi lamang din manatili sa amin, kung hindi dalhin din kami nito sa pagkakawang gawa at pagmamahigit sa iyo at sa aming kapwa. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, ang aming Panginoon, sa panalangin at tulong ng mahal na ina ng kapayapaan at mabuting paglalakbay, at sa paggabay din ng Espiritu Santo. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.